Mga ka-idol, mayroon po akong i-share sa inyo mga ka-idol. Kami po dito ay magsasaka lang po dito sa bukid na ito mga ka-idol. Mayroon pa akong i-share po sa inyo about po sa kay Sara Duterte mga ka-idol. Pumayag na po ang Senado na baliwalain yung impeachment. Bakit yung mga congressman na ito mga ka-idol, bakit gusto pa rin nilang ituloy? Senado na mismo mga ka-idol ha, binubutuhan yan sa Senado. Bakit itong mga congressman, kanday natalo na sila ni Franz Castro at itong mga congressman na mga pro Duterte, bakit ito nila mga ka-idol ay inaano pa rin si Sara? Wala ba silang tiwala sa Senado? Sa Senado mga ka-idol, ito ay pangatlo, no? Presidente, Vice President, at ito ay pangatlo sa pinakamatataas na politiko dito sa buong Pilipinas mga ka-idol. Bakit hindi sila pa rin ito naniniwala? Itong mga congressman na ito mga ka-idol, talagang politika. Politika talaga ito mga ka-idol ang dahilan nga gusto nila matanggal si Sara. Maraming mga magdanakaw dyan. Bakit si Sara ang pinagbintangan nila? Lahat ng mga senador, lahat ng mga presidente, vice president, mga congressman, may kanya-kanya yung pundo mga ka-idol. Bakit hindi po nila binusisi ito? Bakit si Sara, idinidiin nila si Sara Duterte sa halagang mahigit 600 million ha? 600 million mga ka-idol ha? Bakit ito nila dinidiin si Sara Duterte? Alam nyo, politika ito. Politika. Hindi po ito mga ka-idol. Kasi napaka yung halaga na ito mga ka-idol. Yung pira na nilustay ni Vice President Sara Duterte ay tinulong niya po sa mga tao. May mga medical si Inday Sara Duterte. May mga wheelchair, lahat ng mga ano. Dito, nakarating namin dito sa amin yan dito mga ka-idol. Bakit tayo po? Tayo pong maghusga. Huwag po nating husgahan si Vice President Sara Duterte dahil lahat ng mga congressman, lahat ng mga senador, presidente may kanya-kanyang mga pundo yan. Bakit hindi po natin ito binusisi? Bakit si Sara Duterte lang? Bakit ba si Sara Duterte? Dahil si Sara Duterte itong pinakamalakas sa tao? Dahil ang kanyang ama pinakamalakas sa tao? Dahil siya pa rin ang presidente kahit hindi na sa ngayon presidente. Siya pa rin tinuturing namin presidente sa buong Pilipinas mga ka-idol. Konti lang yung ditong hindi Duterte. Alam nyo? Kasi alam nyo, nagustuhan ko sa mga Duterte. Nung doon pa ako nakatira, napakaraming mga drug addict, napakaraming addict. Ngayon mga ka-idol, bumalik na naman. Nung umupo si Presidente Duterte mga ka-idol, lahat ubos yan. No? Ubos yan, hindi. Hindi ko nagsinungaling, wala yan. No? Mayroon man isa dyan mga ka-idol, pero hinuhuli agad at ikinukulong mga ka-idol. Kahit ganito lang kami kahirap mga ka-idol, no? Hindi ko po ipagbibinta si Pangulong Duterte na sa ibang bansa mga ka-idol, no? Na doon sa litisin. Mayroon po tayong sariling batas dito. Mayroon po tayo ditong sariling pinakataas na hukuman dito. Bakit hindi natin siya dito pasagutin sa ating Pilipinas? Bakit kailangan pa nating ibinta sa ibang bansa? Ano ba ito? Ha? Tandaan nyo ito mga ka-idol ha. Kami pong magsasaka dito. Nakita nyo lupain namin. Amin ito. Ayun, tingnan nyo. Ayun, may mga sapa pa rito. Kahit kami dito, wala, sa aming pamilya, wala po kaming samaan ng loob dito. Ang importante dito, tayo po ay masaya at magtulungan sa kapwa Pilipino. Tandaan nyo, si Arnel Cablag mga ka-idol. Tumutulong kahit wala po kaming pera. Kahit napakahirap namin, tumutulong po kami sa mga mahihirap. No? Tandaan nyo yan. Totoo po itong aking sinasabi mga ka-idol. Hindi lang po ito vlog. Hindi lang po ito nagsasabi ako ng pawang ito. Dati mga ka-idol, alam mo yun, si Presidente, idol ko ito. Ngayon, hindi na. Hindi na, totoo yan. Hindi na. Totoo talaga mga ka-idol. No? Hanggang dito na lang. Si Arnel Cablag ang nagsasabi sa inyo mga ka-idol. Mag-ingat po tayo sa araw-araw nating pangangailangan. Dahil tayo po, mag-ingat po tayo sa mga sakit natin mga ka-idol. Sana po, ma-obserbahan na po ang panahon ngayon at matulungan po tayo sa buong may kapal. Maraming salamat mga idol.